Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa araw na ito ay ating ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa Magna Carta for Barangays at kung paano makakuha ng eligibility. Ano ang mga requirements? Kaya makinig ng maigi at tapusin ang video na ito. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang BOE o Barangay Official Eligibility at paano kumuha nito? Para sa malinaw na pagpapaliwanag, narito ang eksaktong provision mula sa Republic Act 7160, the Local Government Code of 1991 at mga kaukulang Civil Service Commission CEC issuances. Ang civil service eligibility ng mga barangay officials ay itinakda ng batas na nakasaad sa Section 393, Paragraph B, Subsection 5 sa Republic Act 7160. Ano ang tinutukoy dito? Ang Section 393, Paragraph B, Subsection 5 ng RA 7160 na direktang may kinalaman sa barangay official eligibility o BOE ay nagsasabing barangay officials who have served as such for an aggregate period of at least 6 years shall be entitled to the appropriate civil service eligibility to the possession of barangay official eligibility o BOE to be issued by the Civil Service Commission. Sino ang sakop nito? Punong barangay, 7 kagawad ng sangguniang barangay, SK chairperson kung umabot sa itinakdang termino, barangay treasurer, at barangay secretary. Lahat ng ito ay kinikilala bilang barangay official sa ilalim ng RA 7160. Ano ang kondisyon para makakuha ng barangay official eligibility o BOE? 6 na taon na aggregate service. Ibig sabihin, pwedeng tuloy-tuloy o putol-putol na panunungkulan basta't ang kabuoang bilang ay umabot ng 6 na taon. Halimbawa, kung nakapagsilbi ka ng 2 termino bilang kagawad, ibig sabihin 2 times 3 years equals 6 years. Qualified ka na. Kung nakapagsilbi ka bilang SK chairperson ng 3 years plus barangay kagawad ng 3 years, ay qualified ka rin. Ano ang Barangay Official Eligibility o BOE? Ito ay isang uri ng Civil Service Eligibility na ibinibigay ng Civil Service Commission CEC. Katumbas ito ng Sub-Professional Eligibility Level. Lifetime validity, hindi na kailangang i-renew. Ano ang saklaw ng Barangay Official Eligibility o BOE? Pwede kang mag-apply sa government possession na nangangailangan ng sub-professional eligibility, clerical, admin support, entry-level jobs. Hindi ito sapat para sa mga posisyong nangangailangan ng professional eligibility, halimbawa teacher, lawyer, accountant, and engineer. Paano ito makukuha? Application process sa Civil Service Commission. Una, humingi ng Certification of Service mula sa DILG o barangay na magpapatunay ng inyong panunungkulan. Pangalawa, ihanda ang mga dokumento, barangay clearance, certified oath of office, appointment papers, ID pictures, valid government-issued ID. Pangatlo, mag-file ng application sa Civil Service Commission o CEC Field Office. 4. Hintayin ang evaluation at paglabas ng Certificate of Eligibility ng BOE. Bakit ito mahalaga? Hindi lahat ng barangay officials ay nakapagtapos ng kolehiyo o nakapasa ng Civil Service Exam. Sa BOE, nagkakaroon sila ng pantay na pagkakataon na makapasok sa pamahalaan bilang career service employee. Isang pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo bilang frontliners ng gobyerno sa komunidad. Ang mahalagang punto,
Ang Section 393 Paragraph B Subsection 5 ng Republic Act 7160 ay nagbibigay ng karapatan sa mga barangay officials na nakapagsilbi ng hindi bababa sa 6 na taon na magkaroon ng Barangay Official Eligibility o BOE mula sa Civil Service Commission. Isang lifetime civil service credential ito na magsisilbing daan para makapasok sa trabaho sa gobyerno kahit hindi nakakuha ng regular na civil service exam. Ang punong barangay at mga kagawad na nakapagsilbi ng 2 termino o 6 na taon o kahit isang termino lang at umabot ng 6 years sa panunungkulan dahil sa BSKE postponement ay magkakaroon ng Barangay Official Eligibility. Ano ang katumbas na level nito? Ang Barangay Official Eligibility o BOE ay katumbas ng Careers Service Sub-Professional Eligibility. Pero mas mataas ito kaysa regular na sub-professional dahil maaari itong gamitin para sa first level position sa gobyerno, clerical, trades, custodial service, etc. Maaari rin itong i-credit sa ilang second level position basta't hindi nangangailangan ng professional eligibility depende sa qualification standard na itinakda ng Civil Service Commission. Saan nakukuha ang Barangay Official Eligibility o BOE? Ang BOE ay iginagawad ng Civil Service Commission kapag nakapagpakita ng sertifikasyon mula sa DILG, barangay na ang isang official ay nakapagsilbi ng full term 6 years reflection. Kaya kahit isang termino lang bilang punong barangay o kagawad, may tiyak na gantimpala na agad basta umabot lang sa nakatakda na 6 years. Ang Barangay Official Eligibility ay maaari mong dalhin kahit matapos ang iyong serbisyo at gamitin bilang puhunan sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan. Bakit kaunti lang ang mga barangay officials na nakainabang nito? Ang mga barangay officials ay hindi nakakaalam na pwede pala silang mag-apply sa Barangay Official Eligibility matapos ang kanilang termino. Heto ang malinaw na paliwanag. Paano kumukuha ng Barangay Official Eligibility o BOE? Sino ang qualified? Ayon sa Civil Service Commission Resolution Number 93-3660 at ang mga succeeding guidelines, qualified ang mga sumusunod kung nakapagsilbi ng 2 buong termino o 6 na taon. Punong barangay, sangguniang barangay members or kagawad, sangguniang kabataan chairperson kung sakop ng implementing roles ng kanilang termino, barangay treasurer at barangay secretary kung duly appointed at nakapagsilbi rin ng buong termino. Mga dokumentong kailangan upang makapag-apply sa Civil Service Commission para sa Barangay Official Eligibility, dapat ihanda ang mga sumusunod. Basic requirements: duly accomplished application form for Barangay Official Eligibility. Available ito sa Civil Service Commission, regional or field offices. Certification of service mula sa DILG o municipal city mayor na nagpapatunay na nakapagsilbi ng full term. Barangay certification galing sa incumbent punong barangay o municipal or city local government operation officers na ikaw ay opisyal sa tinutukoy na termino. Appointment paper para sa treasurer, secretary, or oath of office para sa elected officials. Photocopy of valid government issued ID. Recent passport size photos. Civil Service Commission prescribed format. Saan isusumite? Sa Civil Service Commission CEC Regional Office o sa pinakamalapit na Civil Service Field Office. Karaniwang kailangan personal na isumite dahil may verification at evaluation processes. Ano ang mga maaaring bayarin? Wala o minimal lamang ang processing fee depende sa Civil Service Commission Regional Office o ibang regions ay libre. Ang iba ay may maliit na fee para sa admin cost. Validity.
lifetime validity at hindi na kailangang i-renew. Maaring gamitin sa pag-apply sa mga posisyong first level, clerical, trades, custodial, etc. at sa ilang second level position na hindi nangangailangan ng professional eligibility. Ano ang insights natin dito? Ang BOA ay parang reward at stepping stone. Kung dati barangay lang ang nasasakupan mo, pwede mo nang dalhin ang karanasan at eligibility na ito para mag-apply sa mga opisina ng gobyerno. Isa itong paraan para hindi masayang ang iyong 6 na taong serbisyo sa barangay. Mga ka-EDOX, ang barangay official eligibility ay hindi lamang benepisyo. Isa itong paalaala sa kahalagahan ng barangay officials bilang haligi ng demokrasya. Kung walang barangay, wala ring matibay na pundasyon ang pamahalaan. Ang BOA ay parang simbolo ng bridge mula sa simpleng pamumuno sa komunidad, maaari itong maging daan para sa mas malawak na serbisyo publiko. Ang Barangay Official Eligibility o BOE sa ilalim ng Section 393, Paragraph B, Section 5 ay hindi nakatali sa dami ng termino, kundi sa haba ng serbisyo. Kaya't kahit isang termino lang na inabot ng 6 na taon dahil sa election postponement, dapat ay kilalanin ito bilang sapat na batayan. Dahil sa huli, ang sukatan ng serbisyo ay hindi oras sa papel, kundi ang aktwal na taon ng paglilingkod sa bayan. Kaya kung qualified ka at nakaabot ng 6 years ang serbisyo mo, mag-apply na at maging kawani na ng gobyerno. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa kapwa Pilipino. Mag-comment ng inyong pananaw dito. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.